Welcome to the Narrow Gate Ministry, an online ministry that aims to reach people for Christ through faithfully preaching and spreading the Word of God. Because narrow is the gate, and constricted is the road that leads to life, and there are few who find it. Magandang gabi po sa ating lahat. Pastor Romil, magandang gabi po muli. Magandang gabi, Pastor Derek. Topic po natin ngayon ay tungkol kay Brother Eli Soriano. Pastor, sino po ba si Mr. Eli Soriano? At ano po yung kanyang katuruan? Okay, halos walang hindi naman nakakakilala kay Eli Soriano, no? Dahil siya ay sikat na sikat sa Pilipinas dahil dun sa kanyang programa na Dating Daan sa radyo dati, no? At yung kanyang programa na Dating Daan ay ine-air niya araw-araw halos. At ito ay nakapubliko. No, nagdadao siya ng mga debate, ng mga tinatawag niya na question and answer format na Bible exposition. At dahilan sa kanyang direktang pananalita, yung walang preno, no, na pagtuligsa sa mga kalabang relihiyon, especially sa Iglesia ni Cristo. May kwento kasi yan kung bakit Iglesia ni Cristo ang kanyang laging binabanatan. Pwede po ba namin May background yan. Oo, kasi si Eli Soriano ay produkto ni Perez, no? Ang pangalan ng kanyang discipler ay si Nicolas Perez, na si Nicolas Perez ay tiwalag sa Iglesia ni Cristo. Kumbaga itong si Nicolas Perez ay dating ministro ng Iglesia ni Cristo at natiwalag siya, kaya siya ay bumuo ng sarili niyang grupo na tinatawag na Church of God in Christ Jesus, the pillar and ground of the truth. At itong grupong ito dati ni Nicolas Perez ay hindi naman si Eli Soriano ang talagang hinirang niyang kapalit, no? Kung hindi, may babae na nang si Nicolas Perez ay mamatay, ay ang kanyang itinalagang papalit sa kanya ay hindi si Eli Soriano, kundi isang babae na ministro. At dahil doon ay humiwalay naman si Soriano doon sa grupo na naiwan ni Nicolas Perez nung mawala na si Nicolas Perez. So may babae na na-appoint, ng kapalit niya, ay tumutol si Soriano dahil ang sabi niya ay hindi pwede ang isang babae na maging isang ministro o pastor ng isang iglesia o relihiyon. Kaya siya po ay nagtayo rin ng kanyang sarili na relihiyon. At ito nga yung Members Church of the Old Path, Members Church of God International, MCGI. Oo. Dating Daan. At nagkasuhan pa iyan, no? Dahil doon sa paggamit ni Soriano ng Church of God, dahil inaari nitong babae na ministro na yun ay pangalan na dati ng dati nilang discipler na si Nicolas Perez. Yung tinatawag nga nila na Church of God in Christ Jesus. So meron ding Church of God sa pangalan niya ni Soriano. So nagkasuhan sila at natalo si Soriano. Kaya binago niya yung naging MCGI nga. Naging international. Meaning po ng MCGI, Pastor, ay Members Church of God International. International. Yun na ang kanyang pangalan. Dati kasing nakikigamit din siya nung Church of God in Christ Jesus, the pillar and ground of truth. Pero yun ay dati ng pangalan noong kanyang inalisan. Yan. At natalo si Soriano doon sa kasong iyon, sa civil case, ang tawag doon sa SEC. Opo. Ang tawag dyan, sa SEC mismo ang kasuhan. At natalo siya at kaya nga binago niya at naging Members of Church of God
international. Ngayon, si Soriano ay sumikat una doon sa programa ni Don Manolo. Na Parang hindi familiar sa akin po. Matagal na yon. Kumbaga bago sumikat si Soriano, mga more than 10 years na, no? Yung kanyang programa. Parang hindi pa tayo pinapanganak nun, brother. Hindi pa tayo at yun ay nakaakay ng napakaraming tagapakinig. Dahil nga sa kanyang diretsahang pagsagot sa mga tanong. At saka si Soriano ay may tinatawag tayo na photographic memory. Isa sa mga talent ni Soriano ay kanyang pag nabasa na niya, nare-retain sa kanya yon. Kaya dahil sa kanyang galing ng pagmimemorya, nainganyo ang marami na maniwala sa kanya. Kasi pagka meron siyang isang verse na nabasa, natatandaan niya yon. At alam niya agad kung saang aklat, kung saang kabanata, kung saang talata. Pero hindi nangangahulugan na ang isang tao ay magaling magmemorya, ay tama siya, no? Ay totoo na rin ang kanyang katuruan. So, well, in fact, ang nature ng pag-interpret ni Soriano sa Biblia ay literalistic method of interpretation. Wala siya yung tinatawag na hermeneutical principles. Wala siya yung background, yung tinatawag natin na grammatico, letero, historico interpretation or system of interpretation. Hindi niya kinoconsider ang grammar, ang style, literary style, yung tinatawag natin na etymological aspect ng isang salita. Hindi niya iyon masyadong binibigyan ng pansin. Bagkus, kung ano yung literal na pakahulugan ng isang salita, ay kanyang, yun na yun. Kung ano yung nabasa niya, yun na yun. Wala yung mga figurative languages sa kanya, wala yan. Kaya makikita natin mamaya yung kanyang mga paniniwala na nagkawindang-windang, nagkasalu-salungat dahilan nga sa ini-interpret niya ng literal ang mga nababasa niya sa mga talata ng Biblia at yun ang dahilan kung bakit siya rin mismo ay nagkokontrahan sa kanyang sarili. Kinokontra din niya ang kanyang sarili. At question and answer method, yung kanyang paraan ng pagpupropagate ng kanyang teachings. May social media program siya, television, radio. Kumbaga, lahat ng channel ng communication ay kanyang napasok. Kaya sumikat ng husto ang kanyang paraan ng pag-interpret ng Bible at ang kanyang sariling teolohiya. Okay, at kilala rin siya, no? Sa kanyang pagmumura, pagdura sa harapan ng kamera, pag-aglahi sa mga kadibate, pagmamaliit, pagsasabi ng BOBO, TANGA, GAGO. So, lahat ng yan ay kanyang ginajustify dahil ang Panginoong Jesucristo din daw naman ay nagmura. Ayon sa kanyang literal na interpretasyon. Dahil nga naman ang Panginoong Jesucristo, nang kausap niya yung mga Pariseo, ay sinabihan niya na kayo mga lahing ulupong. At kayo'y parang mga nitsyo na maganda sa panlabas pero bulok sa panloob. Pero akala niya ay pagmumura yon. Diba? So, ngayon, titingnan natin kung ano yung kanyang ilang mga katuruan na obviously ay talagang nagkukontradict sa katuruan ng salita ng Diyos o ng Biblia. Hindi rin siya naniniwala sa total depravity. Akala niya ang tao ay ilikas na mabuti at ang tao ay kayang baguhin ang kanyang sarili, kaso hindi nga kaya, so kaya wala ang kaligtasan para sa kanya. Dahil ang kaligtasan niya ay sa gawa. Pero kinukontradict din niya ang kanyang sarili na tayo'y ganito na, hindi lang tayo magagawa pa para magbago. Pero ang kaligtasan ay sa pagsunod, so paano ka susunod kung hindi ka mabago? So even yung sarili niyang katuruan, kung paano maligtas, ay nagkokontrahan din. Madadaanan po siguro natin Pastor, sa mga videos niya. Hindi rin siya naniniwala sa doktrina ng Trinity, ano? Hindi. Si Jesus ay isang maliit lang na Diyos at ang banal na Espiritu ay kapangyarihan lang ng Diyos. Hindi naman Diyos ang Espiritu Santo. At si Jesus ay hindi tunay na tao. Yung kanyang pagkatao ay pakitang tao lang o isang phantom. At ang tunay na persona ni Jesus ay nakatira doon sa katawang tao. Iyan yung kanyang Espiritu at yun lang ang Diyos. Yung kanyang katawang tao, hindi yan bahagi ng pagka-Diyos. At iyan ay
may dualism siya na paniniwala, no? Mixed Docetism at saka Apollinarism. Apollinarism, ang belief niyan ay si Jesus ay ang kanyang katawang tao ay ginamit lang, ang totoong Diyos ay yung espiritong nakatira. So magkahiwalay ang pagka-Diyos at pagkatao ni Kristo, hindi dual nature. Opo. Kundi magkaiba, hindi two persons in one, two natures in one person. Opo. Sa kanya may two persons. Istorya yun. Dalawa yung pagkatao. So yung katawan ay hindi Diyos, yung Diyos ay hindi tao. Hindi pinapaghiwalay nila. Docetism din yun. Kaya combination ng Docetism and Apollinarism. Okay? Tingnan natin yung iba pang mga katuroan. So, bago po tayo ako doon sa mga videos na nagpapakita ng kanyang mga ibang scriptural preaching. Masasabi po ba natin, sabi ng mga nasa MCGI, siya daw ang most sensible preacher of all time. Hindi po. Kasi ang pag sinabing sensible preacher ay hindi nagko-contradict. Kasi ang sensibility ay yung you are sensible to your own doctrine. Ibig sabihin, you don't contradict your own system of beliefs so that you can't be held liable na ikaw din pala mismo mali rin. Kasi nga, kung kinukontra mo yung sarili, eh hindi ka rin tama. Kasi kung magiging kasi pag sinabing sensible, ay may sense, na? May sense. Parang totoo. Parang totoo. Oo, problema, hindi nga eh. Tunay. Marami siyang maling katuruan. Almost 20% ng kanyang katuruan lang ang pumapabor sa katotohanan. 80% halos. Puro kasinungalingan din. Paano po yan? Sa Biblia, sa Panginoon, kaunting bahid lang ng pagkakamali ay dalahan na yun eh. Kasalanan na lahat sa Panginoon. Ay paano ka nga maliligtas kung ang banal na espiritu nga ay instrumento lang ng Diyos, power lang ng Diyos yan. Tapos si Kristo, hindi naman Diyos na kapantay ng Ama. Siya ay lesser God. So, hindi siya almighty. At si Kristo nga, kaya lesser God, ay dahil yung kanyang katawan ay hindi naman totoong katawan ng tao. Opo. Nagpakitang tao lang, pero nang siya ay mamatay, ay literal na Diyos na lang siya. Hindi na siya naging tao. Hindi siya tao. Hindi siya tunay na tao. Hindi po kaya, Pastor, ito ay epekto ng yung kanyang pag-dismiss ng pagiging tunay na tao ni Christ ay dahil ito sa sobrang pagtutol niya sa katuruan po ng Iglesia ni Cristo. Yan. Kumbaga, kaya po yun. Yes, oo. Ang kanyang belief system ay reactionary. Yan. Ibig sabihin, nagre-react lang siya sa katuruan ng Iglesia ni Cristo, ng katuruan ng Iglesia ni Cristo, si Kristo'y tao lang at hindi Diyos. Ang ginawa naman niya, binaligtad niya. Sinubra. Oo, ginawa naman niya, si Kristo, Diyos lang, hindi tunay na tao. Sa kanila, tao lang si Kristo sa Iglesia. Hindi siya tunay na Diyos, hindi rin siya Diyos. Binaligtad niya yun. Kasi nga, talagang very zealous si Soriano doon sa paglaban sa Iglesia ni Cristo dahil ang feeling niya, ang Iglesia ni Cristo mali sa ginawa doon sa kanyang kumbaga pastor na si Nicolas Perez. At si Nicolas Perez, itinanim din sa kay Soriano, of course, at sa lahat ng kanyang mga tagasunod, yung Iglesia ni Cristo, masama yan. Yung Iglesia ni Cristo, bula ang propeta yan. Sa galit naman ni Nicolas Perez, kay Soriano. Kay Iranyo Manalo, yung pinakang founder. Parang personalan. Oo, personalan yan. Kaya nagkaroon na rin ng personalan sa pagitan naman ni Soriano at ng Iglesia ni Cristo. Kasi sobrang panatiko si Soriano kay Perez. So kung ano yung damdamin ni Perez laban sa Iglesia ni Cristo, yun din ang damdamin ni Soriano. At ang kanya, gigibain niya ang Iglesia ni Cristo. Kaya sabi niya, welcome kayo, lumipat kayo. Tuwang-tuwa siya pag ang bisita, Iglesia ni Cristo. At pag nagpamiyembro sa dating daan, talagang hina-highlight niya yan. At nagpapa-interview. At sinasabing, kita nyo na, ito nga'y dati ninyong kapanalig, ngayon nasa amin na. At talagang mali. Ginawa naman ng Iglesia ni Cristo, nag-proselyte din ng mga miyembro ni Soriano at pinagpapatuto rin. At nagkontrahan na sila, yung dating daan at saka yung tamang daan. At ang mga tao tuwang-tuwa habang nanonood.
Diba? Sa dalawang ito. Kaya nga makikita natin ay reactionary ang doktrina ni Soriano. In retaliation to the doon Sa ginawa po. maltreatment ng Iglesia ni Cristo sa kanyang pastor na naging dahilan ng paghiwalay niya sa Iglesia ni Cristo. At tinrabaho din naman ng Iglesia ni Cristo si Soriano. Pastor, masasabi po ba natin na because of that, hindi lamang pala doctrinal, kundi personal din talaga yung kanyang Yes, so ayon sa historical sa story. aspect ng dalawang relihiyon, talagang nagsanga silang ng landas at dahil doon ay nagkaroon ng animosity. Yung hindi magandang pagtingin sa isa't isa. Na hindi naman na ang pinag-uusapay doktrina lang, kundi pati yung personal na grudges ng kanilang mga leaders sa isa't isa. At yun ay nadala ni Soriano sa kanyang ministeryo. Gumaganti na siya sa Iglesia ni Cristo. Talagang Ang sa kanya pagganti, hindi lang pangangaral, kundi kailangan makaganti kami sa Iglesia ni Cristo na nang aglahi ng aking pastor na si Nicolas Perez, na mahal niya bilang kanyang pastor. Yun ang dahilan. So, Pastor, meron po mga ilang videos dito na patunay ng mga inconsistencies niya at unscriptural teaching po ni Soriano. Yes. At after po natin mapanood siguro ay Comment pwede natin. po kayo mag-comment po. Panoorin po natin ito muna. Hindi nga alam ng Diyos kung susunod ka kung hindi. Sabi nung iba, alam na ikaw ng Diyos lahat ng bagay. Hindi nga alam ng Diyos kung susunod ka kung hindi. Katunayan nga sabi niya, hindi ko inutos yan, hindi ko sinalitan, hindi pumasok sa isip ko yan. Sabi nung Diyos. Hindi nga alam ng Diyos kung susunod. Ayun. So yun ang problema, no? Paanong hindi malalaman ng Diyos yung future na gagawin ng tao? Ang context diyan ay yung paghaalay ng mga handog na susunugin, no, sa ibang mga Diyos, nitong mga Israelita. Ngayon ay sabi niya, hindi man lang niya sumagi sa aking isip. So ang kanyang interpretasyon literal. Na nakalimot o walang alam ang Diyos sa future na gagawin ng mga Israelita. Ngayon po ay yan po ay flatly contradicting the teaching of the scriptures that God is omnipresent, omnipotent, and omniscient. The reason why God knows all things is because He is in all places at all times. Kasi si Soriano, hindi siya naniniwala na ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Therefore, dahil ang Diyos nga ay hindi nasa lahat ng dako, mayroon siyang hindi alam. At hindi rin niya alam ang future kasi maaaring doon sa future na yon wala pa doon ang presensya ng Diyos. Kasi sa kanya, limited ang Diyos sa kaalaman. Ang inaalam lang daw ng Diyos ay yung gusto niyang malaman. Hindi normal sa kanyang malaman ng lahat. And, well, by the way, isang mahalagang puntos, no? Ang mga manunulat po ng Biblia ay gumagamit ng mga salita ng tao, mga figurative languages, upang maunawaan natin kung ano ang nararamdaman ng Diyos. At dahil limitado ang lingwahe ng tao para maipahayag kung ano talaga yung ninanais ng Diyos, kadalasang gumagamit ang tao ng tinatawag na mga figura ng pananalita. At yung figura ng pananalita na ginamit dito ng manunulat ay tinatawag natin na anthropomorphic expression o yung paglalagay ng parte ng katawan o ng kakayahan ng tao na tila iyon ay parte ng katawan ng Diyos o bahagi rin ng katangian ng Diyos. Like, yung isip ng Diyos. Ginamit niya dito yung isip ng Diyos. No? Hindi man lang sumagi sa kanyang isip na itong mga taong ito ay gagawa ng karumalduman. Yun po ay tinatawag natin na anthropomorphism. Na ginagamit yung salitang isip na parang isip ng tao, limitado, di ba? No, ang gusto ritong palabasin ng manunulat ay sobrang namumuhi ang Diyos doon sa kasalanan ginawa nila. Kaya parang hindi ko man lamang naisip na gagawin nila. Parang sa tao,
figure of speech, di ba? Alam naman natin na gagawin naman talaga. Pero sinasabi natin na parang hindi ko man lang naisip na kaya niyang gawin. Pero alam natin kaya niyang gawin. Di ba? Ano ba, si Hitler, alam na natin pumapatay yan, mga Hudyo. Pero pag pumatay pa uli siya ng Hudyo, sinasabi ng mga tao, parang hindi ko sumagi man lang sa isip ko na kayang gawin niya ni Hitler. Pero hindi ibig sabihin, hindi natin talaga alam. Kundi atin lang binibigyan diin yung sobrang kasamaan na parang kung tutuusin, hindi ko kayang isipin yung ganyang kalaking kasamaan na gagawin ng tao. Ngayon, para patunayan na ang Diyos, alam niya ang lahat ng bagay, tingnan natin yung isang talata sa Biblia, no? Kasi sasalungatin niya mismo ang Diyos kung ang Diyos mismo nagsabi na alam niya ang lahat ng bagay. Una muna, ang Diyos po ay omnipresent, kaya alam niya ang lahat ng bagay. Jeremias 23:23 to 24. Tingnan natin sa taga-saan. Jeremias. Maganda yung Jeremias 23. Patingnan ninyo po. Okay, alam niyo na. 23 ano po? Ano po 23 yan? So sabi dito, basahin natin. Pakibasa. Ako ay Diyos na nasa lahat ng dako at hindi nananatili sa isang lugar lamang. Walang makapagtatago sa akin. Makikita ko siya kahit saan siya pumunta sapagkat ako'y nasa lahat ng lugar sa langit at sa lupa. Alam ko ang ginagawa ng mga propetang sinungaling. Ginagamit nila ang aking pangalan at pinamamanalitang binigyan ko sila ng pangitain. Oo, kahit pa yung sinasabi nga ng lahat ng propetang sinungaling, alam niya. At nasa lahat din siya ng lugar, sa langit at sa lupa. Paano hindi niya malalaman kung anong nangyayari doon? All-knowing. Di ba? Kasi siya ay omnipresent. Tingnan natin yung mismong sinabi ng Diyos na alam niya kahit pa ang hindi pa nagaganap. Isaiah 46, 9 to 10. Isaiah 46, 9 hanggang 10. Yan. Pakibasa, Pastor Derek. Sabi dyan, Okay. 9 to 6. Basahin natin. Hindi lang niya alam yung nangyayari, kundi yung mangyayari pa eh. Alalahanin ninyo ang mga nakaraang pangyayari. Inyong kilalaning ako lamang ang Diyos at maliban sa aking wala nang iba. Sa simula pa'y itinakda ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinasabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Kahit nga yung mangyayari, ang Diyos din ang nagtakda, paano hindi niya alam? Sa future, alam niyo. Kahit yung gagawin ng mga Israelita na sila'y sasamba sa mga Diyos-Diyosan at maghahandog ng kanilang mga anak bilang handog sa mga Diyos-Diyosan, alam na rin niya. Kasi nga, alam niya rin ang hinaharap Paano hindi niya malalaman? Kaya yun ang expression lang, yung hindi man lang sumagi sa aking isip na gagawin niya yan Ganun yun, yung expression. Figurative language yan. Na sobrang lala ng ginawa. Na parang di mo matanggap na magagawa pala nila yan. Pero hindi ibig sabihin, hindi niya alam yun. Ngayon, tingnan pa natin ang isa pang talata, na sinabi niya na kahit pa nga sasabihin pa lang natin, alam na niya Awit 139 verse 4. Awit 139, talata 4. Yan. Pakibasa. Sabi ay, siya, excited ba ako? Di pa ako umiimik. Yaong aking sasabihin, alam mo ng lahat. Yun. Lahat ay di malilihim. Yan. Tinan mo Hindi ka pa umimik Alam mo na. Hindi pa siya nagmura. Alam na ng Diyos na nagmura na siya. Hindi pa nga siya namamatay. Alam na ng Diyos na mamamatay siya. Kahit pa yung mismong minuto, segundo, oras at araw ng kamatayan ni Soriano, nakatakda yan. Pakibasa, pakituloy mo. 139 yung binasa mo sa verse 5. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko, oras-oras. Ang likas mong kalakasan sa akin nag-iingat. Verse 6. Nagtataka ang sarili, alam mo ang aking buhay. Hindi ko kayang unawain ang iyong karunungan. Biruin mo. Alam mo nga, buhay nga natin, alam ng Diyos Nagsasabi pa po sa 7. Ano pa? Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas sa iyong bang espiritu? Ako'y Ako ba'y makakaiwas? makakaiwas?
Kung langit Kung langit ka. ang puntahan ko, tiyak na naroon ka. Sa daigdig ng mga patay, humimlay man ako, ikaw din ay kasama. Oh, Kung ako ay makalipad, umiwas sa pasilangan, o kaya ang tirahan ko ay ang duluhan ng kanluran. Tiyak ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. mm. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Oh, ano pa? Kung aking pagtaguan ay dilim. Kung aking pagtaguan ay dilim, sa pusikit na padilim parang gabing Ang ang liwanag liwanag sa sa paligid. Maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim. At sa iyo yaong gabi parang araw na maningning. Madilim, Maliwanag. maliwanag sa iyo ay paring-paring. Oo, akala ni Soriano, pag madilim, hindi na alam ng Diyos. Oh. Di ba, akala ni Soriano, pag future, nagagawin ng mga Israelita, hindi alam ng Diyos. Yun ang hindi Oo, hindi mo pa nga inisip eh. Alam na ng Diyos eh. Hindi mo pa nga, sasabihin mo pa lang. Ba? alam. Ay, alam na ng Diyos, sasabihin mo. Kahit yung sasabihin mo sa huling bahagi ng buhay mo, alam na yun ng Diyos. Eh, kaya nga siya na rin ang nagtakda ng lahat ng magaganap eh. Pati sa buhay ng tao eh. Ngayon, ay figurative language lang. Halimbawa, yung kamay ng Diyos, hindi maigsi ang kamay ng Diyos upang hindi ko kayo abutin. Di ba? At Mahaba kamayan. parang kamay. Ay, napakahabang kamay naman yan mula sa langit. Eh, kung literal na kamay yan, di napakahabang kamay. Marami nang umakyat doon, papuntang langit, doon na dumaan. Di ba ga? O yung isip din ng Diyos, wala namang isip ang Diyos na kagaya ng brain natin. Eh. Dahil ang Diyos naman, hindi gaya ng tao na may utak na ganito na nasa loob ng bungo. Wala namang bungo ang Diyos. So yung isip dito ay figure of speech. Na kung ang Diyos ay tulad sa tao, parang hindi pa sumagi sa isip ng Diyos na ganon kasama ang kaya nilang gawin. Biruin mo sarili mong anak. Sarili mong anak. Papatayin mo sa harapan ng isang Diyos-Diyosan. Dahil akala mo yun ang Diyos. Ihahandog mo siya. Yun yung kasalanang tinutukoy dito na hindi pa nga halos sumagi. Kakita mo, sabi ni Soriano, hindi nga sumagi sa isip niya. Ibig sabihin, hindi niya alam. Eh, sinong kalaban mo? Ang Diyos mismo na nagsabi na walang makakataka sa akin, walang makakaiwas. Lahat ng bagay ay hindi lingid, sabi ni David. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, lahat yun ay iyong nababati. Alam pala eh. Sa simula, sa gitna, hanggang katapusan ng aking buhay, yun ay nakatakda na sa iyong mga kamay. Kahit saan ako pumunta, naroon kita, katabi kita, oras-oras. Figure of speech din yun. Ibig sabihin ng katabi, ay lahat ng tao, alam niya kung sino siya. Nasa tabi siya ng lahat ng tao. Not physically, but spiritually. He is in all places at all times, as if He is just like sitting beside us. All the time, not only when He likes. Because it is His intrinsic attribute. Pag sinabing intrinsic, likas na. Hindi na mawawala sa Kanya. Kahit di niya gustuhin mapasa lahat ng dako, normal na siya nasa lahat ng dako dahil intrinsic niya eh. Katangian niya yan. Kumbaga, ang intrinsic quality ng ilaw, liwanag. Hindi na mawala ang liwanag. Kahit anong gawin mo, ilaw siya eh. Ganon din ang Diyos. Intrinsically, ang Kanyang quality, ang Kanyang attributes, ay nasa lahat siya ng dako, sa lahat ng panahon, at alam niya ang lahat ng mga bagay, noon, ngayon, at hanggang sa hinaharap. At siya din ay makapangyarihan. Siya rin ang nagtatakda ng lahat ng mga bagay na nagaganap. Pero, dahil sa Diyos, hindi siya apektado ng mga nilikha. Hindi siya nalulunod. Hindi siya nawawala ng hininga. Hindi siya nangangapos ang hininga. Hindi siya nasusunog. Hindi siya nasusunog. Kaya kahit sa impyerno, naroon siya. Pero hindi siya apektado ng impyerno. Dahil siya hiwalay din naman sa lahat ng nilikha. Although siya nasa lahat ng dako, sa lahat ng nilikha, hindi yung gaya ng paniniwala ng Buddhism na nagiging Diyos ang nilikha. Kaya pantheism, no, na lahat ng bagay ay nilikha dahil nasa lahat ng nilikha ang Diyos. Hindi, may doktrina ang Kristyanismo na tinatawag nating transcendence. God is God and He is holy and He transcends everything that He has created. Meaning, He is not affected by anything that He has created because He is the Creator. How can a Creator be affected by His created? Wala effect sa kanya. Kaya ang tubig sa kanya, hindi nakakalunod. Nasa ilalim siya ng karagatan, pero hindi siya apektado ng dagat. Nasa kalangitan siya, pero hindi siya affected ng kawalan ng oxygen sa ibang lugar, sa ibang planeta. Narong oxygen, no? Ang Diyos naman hindi taong gaya natin. Kailangan natin ng mga elemento na kailangan para mabuhay tayo. Gaya ng oxygen na napakahalaga sa atin upang tayo makahinga. At mabuhay dito sa mundo. Hindi kailangan ng Diyos ang mga nilikha para siya mabuhay
Bakit? Siya is self-existent. Kaya yun ang ibig sabihin ng Yahweh, I am that I am. So, I am He. He is self-contained. He is self-satisfied. He is self-existent. And He is self-dependent. Wala siyang independent siya. He is independent of anything and everything. He is depending only on Himself. He can take care of His own self because He is the creator of everything. And He is not bound by time, by space, and by matter. Yun. So, hindi po siya rin, Pastor, pwede makapektuhan ng mga pagpapasya natin. Yes, oo, kasi He is not affected by your mind. Even if you don't believe in God, He is God. He cannot be, we cannot deny His existence even though you don't believe in His existence. Kaya nga yung mga atheists, contradictory. Yung mga atheists galit na galit sa Diyos. Eh, bakit gagalit? Ayaw niyang maniwalang may Diyos. Sino kinagagalitan niyo? Wala namang Diyos eh. Dapat you should not talk about God if you are an atheist. You don't get angry with God because you don't believe in God. How could you get angry with somebody that you don't believe exists? So, paano, di ba? So, kaya walang tunay na atheist eh. Bakit ka naging atheist? Eh, kasi hindi naman totoo. Ba't ginawa niya ito? Ba't mali ang kanyang, bakit siya tinutukoy mong siya? Hindi ba wala ka sa kanya, ayaw mo lang. Kaya hindi totoong walang Diyos eh. May Diyos. Sinisisi mo nga eh. Naniniwala po sila pero galit lang sila. Yes. So, kaya ang ibig sabihin lang ng atheist is that the absence of God or unbelief of a God, but angry with God. They are just dissatisfied with what God does because they don't want to be subjected to His rule. Tama. They want to be king and God themselves. They want to be their own gods. Yun ang totoo dun. Kaya yung atheist, hindi yan naniniwala na walang Diyos. Naniniwala siyang may Diyos, galit lang siya sa Diyos. Kaya hindi siya atheist. Dapat sa kanila, magtiis. Magtiis kayo kasi may God. Magtiis. Di ba? Tama po. Okay, so malinaw na malinaw, kinokontradict ni Soriano ang kanyang sarili dahil sinasabi ng salita ng Diyos mismo na ang Diyos ay nakakaalam ng lahat ng bagay. Hey. Ayun, nandito na naman ang ating sponsor po. Sponsor, ang ating Akaw-Kakao. Made from freshest cacao from Davao. Akaw-Kakao po. Yes. Yan po ang ating Tablea de Baterol. Matatagpuan po yan sa JP Rizal Street sa Marikina. Malanday, Marikina. Naandyan po yan sa mga food stalls dyan. Yan po ay isang bakanting lote na lahat ng mga food stalls ay inyong matatagpuan. Yan. Pwede po kayo bumisita kay Sir Lander Adrian sa kanyang studio. Akaw-Kakao. Akaw-Kakao at masarap po lalo na yung kanilang sariling timpla doon, yung baterol nila. Hinahalo ng baterol. Hinahalo ng baterol. Panghalo yan yung baterol eh. Kung hindi ako nagkakamali ha. Kasi masarap po ang kanilang akaw-kakao. okay. So ano pa, tingnan natin yung isa pang sinabi ni Soriano na ito po, Pastor. contradiction sa teaching mismo ng Diyos sa Biblia. Kasi ito ay exposition din ito ng isa pong reform theologian tungkol sa teaching niya about homosexuality. Tingnan po natin kung ano ang kanyang paniniwala dito. Okay. Hindi naman po pala bawal makarating sa langit yung mga nasa third sex eh. Merong nga nung unang iglesia sa Corinto, merong mga nagsasababae, merong mapakiapid sa kapwa lalaki. Iyon. Hindi raw po masama eh. Kasi sa Corinto daw po, meron naman talagang nagsasababae, nagsasalalaki, nakikiapid sa kapwa babae, kapwa lalaki. So ang problema, binanggit niya ang Corinto. Ba't di niya binasa? Actually, binasa po niya. Yung kapiraso. Opo. Hindi niya itinuloy. Hindi niya. Ano yung binasa niya? Yung 6.9 po ng Corinthian. Yun yung pong... Anong sabi doon? Dinidiscuss po doon yung ano eh. Tingnan natin. Yung tungkol sa homosexuality. Pakibasa. Unang Korinto 6.9. Tingnan natin kung ano ang translation natin ng Bible. Sabi dito. Paanong nangyari na hindi masama? Tingnan niyo.
Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng langit? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga makapakiapid, sumasamba sa Diyos, Diyosan, nangangalon niya, nakipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Ang linaw-linaw eh. Paano sinabi niya na hindi daw naman palahad lang ang pagiging bakla o tumboy para pumasok sa langit eh. Ano sabi ni Pablo? Huwag mong dayain, Soriano, ang iyong sarili. Diba sabi niya, hindi mo ba alam? Hindi mo ba alam? Ibig sabihin, Soriano, hindi mo ba alam? Hindi nga alam eh. Ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Tama. Opo. Sino daw ang walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Word for word. Paalis-alis yung ating binabasa. Nakakahilo eh. Makasalanan ay walang bahagi sa Sino yon ang hindi walang bahagi? Ang Mga mga nakikiapid. Sumasamba Sa sa Diyos, Diyosan. ang nangangalon niya. Ano pa? Nakikipagtalik Nakikipagtalik. sa kapwa lalaki. O anong tawag doon pag nakipagtalik ka sa kapwa lalaki? Homosexual. Hindi, sa Tagalog. Bakla. Bading. Bading. Di ba? Ay, nakikipagtalik sa kapwa babae. Tumboy. Lesbian yung iba. Ang linaw eh. Sabi, hindi ba ninyo alam na itong mga ito'y walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Yun din yung unang Korintong binabanggit niya, hindi lang niya binigyan din. Bigla. Yan po Anong ibig sabihin niya dyan? Ano ba yan? Wala. Ano yan? Nalinaw-linaw eh. Contradictory naman siya, sinasabi ng mismong text na kanyang kinoquote. Okay lang, di na natin pwede itong debatihin. Wala na eh. Pero mayroon po mga defenders yun eh. Alam. May defenders. Mga bading din yun. Kasi hindi mo naman i-depend ang pagiging bading kung hindi ka bading. O kaya wala kang kapatid na bading. Totoo. Kasi subjective eh. Paano naman i-depend ang isang bagay na wala kang koneksyon doon? So, Pastor, Lahat naman ng tao, dinidepend lang niya yung mga bagay na kanyang gusto. so possible po kaya na si Soriano po ay Bading. may ganong pagkatao. Di tingnan natin. Di ba? Ano ba ang kanyang dahilan kung bakit siya umalis? Tingnan natin ang mga katotohanan tungkol sa kanyang ito po ang sabi sa philstar.com. Hindi po ito ano ang sabi sa philstar.com? Sabi diyan. Mo diyan sa internet. philstar.com Soriano sodomy. Kaya pala ang kabaklaan, ang tawag sodomy, napakarumi. Sodomy. Kasi biruin mo, philstar.com Soriano sodomy. Sodomy. Wag hayaan natin ang internet. Sodomy. SODOMY. Kahit yung mismong mismong Soriano sodomy, lalabas na lahat diyan. Mahirapan lalo siya yan. Ayan, nandiyan na. Error. Sodomy lang, Soriano sodomy. Huwag mong ilagyan ng philstar.com. Lahat na ng mga website, ituturo tayo sa kaso niya. Madali na pong mag-research, mga kapatid. Ayaw nyo lang. Kasi yan, low-pill. Tingnan mo sa low-pill. Hindi yan, Camilo Soriano yan. Yan. Okay. Yan, tingnan mo ha. Digest. Decision, October 1, 2014. May Supreme Court decision na po yan. Hindi po yan basta-basta. Sabihin natin, PAC po yan, PAC. Hindi po siya hearsay, no? Kaya nga pwede nang sabihin kasi may Supreme Court decision. Once kasi ng isang kaso ay na-desisyon na ng Korte Suprema, it becomes a public document. And no one can refute it. Because it has undergone all the stages sa case, sa criminal cases. Rape po yan. Sodomy. Rape po yan ng lalaki. Pag sinabing sodomy, rape ng isang bading sa lalaki. Soriano failed po. Failed to appear for his arraignment in subsequently filed a motion. Rape. Hindi po siya nag-appear sa arraignment, subsequently, nag-file ng motion to quash siya, na-denied ng RTC, nag-appeal siya sa CA, na-dismiss yung petition niya, appeal niya, then nag-file ng petition for review before the Supreme Court, challenging the CA decision. The Supreme Court denied Soriano's petition, upholding the lower court's rulings. It is a settled doctrine that the real nature of the criminal charge is determined not from the caption or preamble of the information or from the
specification of the provision of law alleged to have been violated, which are mere conclusions of law, but by the actual recital of the facts in the complaint or information. Meron pong mga actual recital ng mga facts sa complaint. Kaya nga, hindi na po niya nagawa pang humarap man lang. Tumakas na po siya. And that's the reason why he went to Brazil and died, allegedly died there, and unknown ang cause ng death. Ano po? Hindi... Kaya it is not even necessary for the protection of the substantial rights of the accused or the effective preparation of his defense that the accused be informed of the technical name of the crime of which he stands charged. He must look to the facts alleged. Kasi ang kino-question lang niya, yung actual na technical name ng crime. Hindi niya kino-question yung mga alleged na facts. Meaning, wala siyang magawa. Kasi pag kino-question mo yung tinatawag dyan, judicial affidavit ng nag-complain, iisa-isahin mo siyang atakehin. Hindi niya nagawang atakehin isa-isa. Ang tawag doon, reply to the charge. He didn't reply. Why? Kino-question lang niya ay yung nature lang ng case. Dami bibigat ang... So, rape or sodomy, ang rape against a fellow man or fellow woman, yung same-sex. Yan ay rape against same-sex, ang ibig sabihin ng sodomy. Tingnan natin ang mga facts. Facts. Ano yung facts? Yan, nandyan na. O yan, magbayad ka para maraman mo. Nandyan, petitioners, plaintiffs, arguments. Mababasa mo yan pag binayaran mo. Ang galing ng mga Hindi mo talaga mabasa lahat. Pero may ruling na po. May ruling na ang Supreme Court. So tapos na po. Kasi po ang lahat ay pinapahintulutan. Ang lahat po ay dumadaan sa tinatawag natin na due process of law. And lahat ng proseso ng batas ay dinaanan na nitong kasong ito at binigyan siya ng pagkakataon na makapagpresenta ng kanyang sariling testimonya, ng kanyang sariling mga witnesses. Pero hindi niya yun ginawa. And ang sabi sa korte, ang hindi pag-refute sa isang allegation ay tantamount to acceptance of the crime. Parang you are no longer interested in refuting the arguments because you agree and you cannot fight against the complaint na isinampa sa'yo. Kaya pala At binigyan naman siya ng chance ng korte na sagutin ang lahat ng allegation. Pero ang kanya lang kino-contest ay yun lang technicalities ng allegation, not the facts. At saka may yung mga evidences na ipinresenta ng mga testimonya, ng mga nag-testimony at ng mismong complainant na si Viridiano. Yun ang kanyang grade. Kaya pala po siya nagpa-asylum sa Brazil. Yes. Okay, ano po ang ibig sabihin pag ang isang tao ay gumamit ng kapwa lalaki? Ibig sabihin, siya po ay bading. Okay. Actually, mayroon pa pong isa. Ano pa ang sabi niyo? Regarding para sa homosexuality po. Ganyan ka, hindi na mababago yan eh. Alam mo ba, mababago mo ba yung puso mo? Wala kang kapangyarihan baguhin yan. Sabi nga ng Kastila, el natural no puede quitar. Hindi mababago natin yung naturalesa. Yun ang problema, no? Yung Kastila pala po ang batayan niya. At saka Kastilang yun, ang ibig sabihin daw ay natural na sa tao ang pagiging bading. So hindi mo na siya pwedeng baguhin. Well, that's not true. There are many homosexuals, even sa Pilipinas, na naging Kristiyano at tinalikuran ang pagiging bading. Kayang baguhin pala. Ibig sabihin, kayang baguhin ng Diyos ang isang tao. Hindi talaga kayang baguhin ng tao ang kanyang sarili. Tama siya ron. Na pagka ikaw ang magbabago sa sarili mo, hindi mo kaya. Tama naman. Pero ito ang problema sa kanya. Hindi siya naniniwala sa regeneration ng banal na Espiritu. At ito yung pagbabago ng tao sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ikaw ay bibigyan ng banal na Espiritu kung ikay sumampalataya kay Kristo at sa kanyang ginawa doon sa krus na pagpalit o bilang kahalili mo doon sa parusa na dapat ay sa iyo ipataw, ay siya ang namatay. At kung ikay sumampalataya ng buong puso, nagsisika sa ginawa ni Kristo,
ikaw ay binibigyan ng banal na espiritu. At yung banal na espiritu ang babago sa'yo. Hindi, we cannot change our own nature. Talagang hindi kaya. Pero ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos sa 2 Korinto 5:17? Pakibasa po ninyo. 2 Korinto 5:17. Kalawang Korinto 5:17. Ano ang sabi dyan? Oh, ito muna. Kaya kung nagipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Pwede. Pwedeng ang pagkatao ng isang tao ay mapalitan ng bagong pagkatao. Kung nakipag-isa kay Kristo at sumampalataya at nagsisi. Oo naman pala po. Opo, yun po ang susi. Kailangan mo ikay makipag-isa kay Kristo. Nang ibig sabihin, sasampalataya ka sa kanyang ginawa at makikipag-isa ka sa kanya sa pamamagitan ng pagsisisi. Dahil hindi ka pwedeng makipag-isa kay Kristo kung gusto mong sarili mo ang masusunod eh. Kahit naman sino, hindi ka tatanggapin kung ikaw pa rin ang gusto mo, sarili mo pa rin ang masunod. Nakipag-isa. Nakipag-isa ka tapos dalawa tayo, magkaaway tayo. Hindi pwede, hindi kita kaisa. Pag ibig sabihin, pagkaisa mo ang isang party, isang ayon ka sa kanya sa lahat ng kanyang itinuturo at sa lahat ng kanyang ginawa at sa lahat ng kanyang inaangkin. Kung meron siyang inaangkin, naniniwala kang lubusan. At ikay sumasama ng buong puso at wala ka ng anumang ititira na pagdududa. Iyon ang ibig sabihin ng nakipag-isa ka kay Kristo. Tsaka maliwanag po. Iisa na sa lahat ng bagay. Maliwanag po, Pastor, doon sa verse 18 na sabi din, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Tama. Anong sabi? Sino ang gagawa? Si Soriano ba ang babago? Sabi niya ang Diyos. Natural na ito sa akin ba't pa naman ako magbabago? Hindi ko naman kayang baguhin ang sarili ko. Di akin na lang idepensa. Hindi po. Kaya pong baguhin ng Diyos. Kaya nga ang Diyos walang imposible sa Kanya. Diba? Kaya niya. Kahit ang mayaman na imposible. Sabi ng Panginoon Jesucristo, mabuti pa sa isang yung tali ng barko na ipasok sa butas ng karayom. Kaysa sa isang mayamang pumasok sa kaharian ng langit. Pero sabi ni Pedro, paano po ito? Walang imposible. Paano po yan? Paano po maniligtas ang mga mayaman? Sabi ng Panginoon Jesucristo, tandaan ninyo, walang imposible sa Diyos. Sa tao, imposible. Sa Diyos, walang imposible. Ang Diyos kasi ang nagliligtas. Hindi tao, hindi ang kanyang sarili. Kaya nga dito mo makikita, hindi talaga maligtas si Soriano. Kasi nanatili na lang siya doon sa kanyang ginagawa. Ibig sabihin po, Pastor, ngayon, nasaan kung siya man ay namatay, wala na. Abay, ang sabi ng Biblia, malina sa 1 Korinto, sa 9, tandaan ninyo, walang bahagi sa kaharian ng langit. Sino? Ang mga bading, ang mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki, babae. Sabi niya, natural na ito sa akin Therefore, tinatanggap na lang niya na wala na siyang kahit anumang posibilidad na magbago. O ibig sabihin, kasama siya roon. Kung namatay siyang hindi talaga nagsisi. Pero we don't presume na hindi siya nagsisi. Di naman natin alam ang puso niya Pero dahil lang sa takbo ng kanyang buhay, sa progression ng kanyang pagtuturo, sa kanyang doktrina, makikita nating sumasalungat sa katuruan ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Jesucristo, na sa biyaya lang naliligtas ang tao, hindi sa mabubuting gawa, hindi sa sariling kagagawa ng tao, kundi sa pamamagitan ng biyaya sa pananampalataya kay Kristo lamang. Wala nang iba pa. Walang ibang daan sa kaligtasan, kundi grasya ng Diyos. Pagtanggap sa ginawa ni Kristo, na hindi ikaw ang Savior ng sarili mo, kundi si Kristo lamang. Yun ang pakikipag-isa kay Kristo. Liwanag pala po. So kaso, ito po si Soriano kasi, iba yung teaching niya about salvation. At mamaya, may mga ilang video clip po diyan na may papakita natin na siya mismo sinasabi niya at kung ano yung paniniwala niya patungkol sa kaligtasan. Pero bago po yun, Pastor, ito panoorin po natin. Ito karugtong pa rin na alam ko nung kanyang paniniwala. Si John Piper to Kasi ni-refute po Natural, hindi pwedeng mabago. Natural sa isang bading yung kanyang puso, pusong babae.
Natural sa isang tombo, yung kanyang puso, pusong lalaki. So hindi mo na pwedeng baguhin yan. Natural yan eh. marriage was Natural po ba yung yun Hindi po natural yan. Tingnan po natin ang salita ng Diyos sa Roma 1. Ang tao po ay nagdesisyon lamang na siya magkaganyan. Pero sa totoo, sa Roma chapter 1, ay minabuti nila, no? Kumbaga, kanilang ginusto yan. Sabi dito sa chapter 1, verse 18. for the wrath of God. Di ba? And 20. Pakibasa. Yung 20 ano po? Pakibasa. Diyan muna sa Tagalog na nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil mismo sa kanilang kasamaan ay nahadlangan ng katotohanan sapagkat ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil iyon sa ipinapayag sa kanila ng Diyos. Mula pa ng likain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang maidadahilan pa. O yun. Ang sabi dito, alam naman ng tao at nahahayag naman mula sa langit yung galit ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan. Ito yung tinatawag natin na general revelation of God. Whether you are a Christian or a non-Christian, all people generally know that there is a Creator because of what they see in nature. Pero ano ang ginawa ng tao? Ito no, lampasan mo ng ibang verses. Sa verse 26, anong ginawa? 6 tayo. Dahil dito, Yan, 26. excited na kayo. Dahil dito, hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa. Ayaw nang makipagtalik sa babae, ng babae sa lalaki, at sa halip ay sa kapwa babae na sila nakikipag-ugnayan. Ganon din, ang mga lalaki, ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae, at sa kanilang kapwa lalaki na sila nahuhumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay. Kaya sila ay paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang. O yun. So kahit naman pala, alam mo na may Diyos eh. O, anong ginawa mo? Nagpatuloy Kinalikuran mo ang Diyos, ang mga katotohanan tungkol sa Diyos. At ang sabi rito, ayaw mo nang makipagtalik. Ibig sabihin, kagustuhan mo yan. Kagustuhan Hindi lang. man natural yan. Kasi yung natural, hindi mo ginugusto, kusa kang gumagawa. Hindi natural eh. Kaya may desisyon ka pa sana eh. Na iyo bang isa katuparan yung mahalay mong pagnanasa sa kapwa mo babae, kung ikaw ay babae, na makipagsiping ka sa kanya at gawin mo yung mahalay na sexual na gawain sa kapwa mo babae, at ikaw naman lalaki ka, alam mo namang lalaki ka. Inihahayag naman ng Diyos yung kanyang puot sa mga kasalanan laban sa kanya. At hindi naman natural yan. Kaya nga, nagpasya na sila eh. Kasi hindi naman natural eh. Kasi kung natural iyan, wala ka ng pagpipilian. Pag sabing natural, parang ilog yan na dumadaloy na hindi na pwedeng sumalungat eh. O hindi, mayroon silang pagpipilian. Dapat sana tinalikuran nila ang mahalay nilang pagnanasa, ang sabi ni Pablo. Yun nga lang, wala silang kakayang talikuran. Pero hindi iyon natural lang. Na parang hindi mo kayang pigilan. Kasi mayroon namang mga bakla na hindi naman sila kipagsiping. Pinili na ng tao na gawin kung ano yung kanilang iniisip. They choose greater evil than lesser evil. Ang sinasabi rito, man can choose between lesser evil and greater evil. You know it. Even if you don't fight it, you cannot change your nature, but you can choose to do lesser evil. You choose not to engage in sex. Although you have that desire to engage in sex with your fellow gender, the same gender, but because you choose not to, then you can choose just to think about it, not to do the actual sin. Kaya mayroon talagang mabigat ang kasalanan kasi iba, kasi they can choose between lesser evil and greater evil. Although they cannot choose to do good because humanly tayo ay intrinsically evil by nature. Pero sinasabi rito ni Pablo, you can choose not to do it. Even though you think about it, you can imagine that you are having sex because you have the tendency to like a person of the same gender, but you don't engage in it. Yun ang sinasabi rito.
Pero sinabi nun, ginusto na nila. Ginawa nila yung actual na kanilang naiisip. Pero ano sabi? Hinayaan na sila ng Diyos. Ibig sabihin, they do it freely, willfully. Kaya sila hinayaan kasi gusto nila. Di ba? So, ito po ba, Pastor, ay bunga ng pagiging depraved ng tao? Hindi na niniwala si Soriano dito Kaya Actually, si Soriano, naniniwala siya na kaya ng taong gumawa ng mabuti, contradictory. Sabi niya, natural na nga sa taong maging masama, hindi mo kayang baguhin. Tapos sa iba naman yung katuruan, sasabihin niya, dapat kang sumunod. Hindi ka nga makasunod Di kinukontra mo ang sarili mo. How can you be saved? If your doctrine is you cannot do good because you are evil, and then your other doctrine to be saved is for you to do good. You cannot do good, hindi you do good. Sinabi mo na, hindi mo kaya, pero kayanin mo. Ano yun? Mamaya, madadaanan po natin yung Hindi mo kaya, pero kayanin mo. Di salungat ka. Hindi mo nga kaya, paano ka kakayanin? He just contradicts. Ito mo, sabi niya, wala na daw magagawa. Natural na yan paano ka gagawa ng mabuti kung hindi mo na nga kayang gawin yung natural mo? Yung natural mo nga na masama, hindi mo na nga kayang kontrolin, baguhin, salungatin. O yung panggagawa ka pa ng salungat doon. Di lalong hindi. So, ano pa sinasabi niya? Tingnan natin. Hindi natural po. Actually, wala pong created ang Diyos na bading o tumboy. Pag isinilang ang bata, wala pong batang umiyak ng yung bading na agad, di ba? wala po. Ganon. Kaya tumboy na galit na babae pero lalaki. Hindi ganon. Kahit po sa ano ng science, pag sa saliksik walang ganun silang natuklasan sa biology, sa genetics na sanggol, na sinapupunan pa lang, mayroon ng tendency na maging bading, wala po silang. Wala. Kahit sa science, wala po yun. Science, religion, genetics, wala pong bading. At maging sa creationism, nang likhain ng Diyos ang tao, si Adan at Eva lang. Walang Steve. Walang Steve. Hindi Adam and Steve. At walang Adarna. Adarna at si Eva. Pero Adam lang. At sa mga nanonood po na mayroon kayong ganong personality, hindi po... May pag-asa po kayo. Kaya pong baguhin ng Diyos ang inyong puso at palitan ng bago. Sabi ni Ezekiel. Naririnig po niyo ang salita ng Diyos, ay nangungusap sa inyo ang salita ng Diyos na kayo magsisi sa kasalanan. At kayo po'y babaguhin ng Diyos. Kaya po kayong baguhin ng Diyos. In fact, ang lahat po ng mga tunay na Kristiyano, once upon a time sa buhay nila, sila po ay mga sanggano, sila po ay mga walang Diyos, sila po ay naniniwala sa mali, sila po ay naniniwala sa sariling kakayahan na kaya nilang iligtas ang kanilang sarili. Pero lahat ng iyon ay itinuwid ng Diyos at binago ang kanilang puso. At kahit sila pa'y kriminal noon, ay sila'y ginawang banal. At sila'y patuloy na pinapaging banal. Hindi sila nagpatuloy sa kanilang dating kalagayan dahil binago sila ng Diyos. At walang tunay na Kristiyanong mananatili sa dati. Yun po ang doktrina ng Biblia. Ang sino mga nakipag-isa kay Kristo ay naging isang bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya'y bago na. Kung dati siya walang habag, nagkaroon na siya ng habag sa kapwa-tao. Kung siya'y dating walang pag-asa sa buhay na walang God, nagkaroon na siya ng pag-asa. Dating walang direksyon sa buhay, nagkaroon ng direksyon, nagkaroon ng kabuluhan ang kanyang buhay. Dahil alam niyang siya nilikha pala ng Diyos para sa isang natatanging gawain. At yun ay upang magpahayag ng salita ng kaligtasan. At upang ang mga tao ay maihatid, maituro sa kanila ang mabuting balita. Yun ang pangunahing gawain ng isang tunay na Kristiyano. Na yung kanyang mga natuklasan sa Panginoon Kristo ay kanyang ibabahagi bilang ilaw at asin ng sanlibutan. Na siyang magpipreserve ng kabutihan, na siyang magpipreserve ng katuwiran, na kanyang nakamtan din mula sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng katuwiran ni Kristo na nang siya mamatay sa krus ay kanyang ibinigay sa mga sumampalataya upang sila maituring na banal sa mata at paningin ng Diyos, figuratively. Mata, hindi literal na mata. Ang linaw po pa, mga kaibigan, linaw po inyong sinasabi at paliwanag ito na kailangan natin magsisi sa ating mga kasalanan talaga. Kami man po, na narito sa inyong harapan ay nandito
sa live nito ay hindi naman po kami talaga nagmamalinis. Dati po, hindi po kami dating ganito. Dati po kami mga pilosopo, atista din po kami, agnostista, hindi kami naniniwala sa Diyos. Nakasama kami sa mga grupong lumalaban sa Diyos, lumalaban sa pamahalaan. Pero nang kami po'y katagpuin ng Diyos at kami kanyang baguhin ang pagkatao, bakit kami naging ganito? Hindi po kami dating ganito. Kami mga taong walang direksyon sa buhay. Si Pastor, kung tayo nabago ng Diyos, sila rin naman ay kaya. Kaya din po. Kay si Pablo nga, mamamatay tao eh. Pinapatay pa niya ang kagaya nating mga Kristiyano nung unang panahon. O, masahol siya. Sabi nga ni Pablo, ako ang the best sinner. Ako ang makasalanan sa lahat. Kung mayroong the best ay si Pablo po. Si Pablo ang the best, pero si Pablo rin ang nagtuturo ngayon na may pag-asa na kay Kristo. Tama. Na pwede pala tayong baguhin, na pwede pala tayong dalhin sa langit ni Kristo. Hindi pala natin kaya na tayong mga tao na makasalanan ay maging mabuti sa paningin ng Diyos. Dahil likas na tayong masama. Ang kailangan pala ay magtiwala ka kay Kristo at ikay babaguhin ng Diyos. At ikaw ay gagawing isang taong karapat-dapat, hindi sa sariling gawa, kundi sa ginawa ni Kristo. Matuwiran ni Kristo. Na siyang tinatanggap lamang ng Diyos. Yung ginawa ni Kristo na nasa atin, nang tayo makipag-isa kay Kristo. Tayo naging kaisa na ni Kristo, nasa atin ang kanyang katuwiran. At yung sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo lamang, wala nang iba. Itatakwil mo ang paniniwala mo sa Hinduism, Buddhism, Roman Catholicism, dating daan, Iglesia ni Cristo, Jehovah's Witnesses, belief system ng mga Sabadista, dahil ang mga yan ay hindi ayon sa katuruan ni Kristo. Ito po, Pastor. So, related pa rin po dito sa susunod na video natin. Okay. Dito, Ano pa ang tinatalakay niya yata niya about sa salvation eh. Paano mo maliligtas ang tao? Tama ba, bro? Hindi. Hindi mo man yan mabago, meron kang karapatang maligtas. Huwag ka lang gagawa ng masasamang kasalanan sa Diyos. Yun lang naman ang hinihingi ng Diyos eh. Kay bakla, kay babae, kay lalaki, kay bading, kay tomboy. Huwag lang tayong sasalangsang sa Diyos. Sumunod lang tayo sa utos, magiging dapat tayo sa Diyos. Ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos. At sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng lalaki, babae, bading, tomboy. Yan, tama. Di ba? Opo. Tao lahat yun eh. Opo. So, kahit ano ka pang klaseng tao, basta sumunod ka sa utos, magiging dapat ka sa Diyos. Ito ang problema, no? Ay isang malaking problema na sabi niya, basta sumunod ka lang sa Diyos, ibig sabihin, nasa iyo ang kaligtasan mo. Opo, lalaki. You can make your own salvation, you can be saved. Sabi nga niya, may karapatan ka daw maligtas eh. Ay, matindi po itong... Di ba? Yun. Okay, tingnan natin. Mayroon bang taong may karapatang maligtas? Pakinggan natin ang sinasabi ng Biblia sa Roma 3:11. Tapos luksuhan natin ng 11. Gawin natin 23. Roma 3:11 and then 23. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang tao ba may karapatang maligtas? Pakibasa. 3:10 hanggang 11. It is as it is written, none is righteous, no, not one. No one understands God. No one seeks for God. All have turned aside. Together, they have become worthless. No one does good. Not even one. And then po verse dyan. 23, yung sabi. Sa verse 23 sa Tagalog, tingnan. Sapagkat ang lahat Nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. O yun, meron bang may karapatang maligtas? Hindi, ang sabi dyan, lahat ay nagkasala. Lahat. Pati si Soriano. Pati tayo kabilang yan. Lahat ng tao ay nagkasala. Hudyo man o hintil. At walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang sabi sa Roma 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. O kung katuwiran natin ang pamantayan ng Diyos para tayo makaabot sa langit, kung yun ang magbibigay sa atin ng karapatan para tayo maligtas, sinong may karapatang maligtas? Wala kahit isa. Lahat tayo karapat-dapat sa impyerno. Wala nang dapat gawin ng isang tao pagkasilang pa lang niya. Pinaglihi na siya sa kasalanan.
Wala na siyang dapat gawin para pumunta sa impyerno. 51.5 yata ng awit. Yung Ang sabi. awit 51.5, sapagkat ako'y masama na, pakibasa. Masama na ako, buhat ng iluwal. Awit 51.5. So, i-repeat natin yung kanyang sinabing, ang tao ay may karapatang maligtas. Sabi diyan, si David pa nagsasalita dito eh. Ako'y masama na, buhat ng isilang. Makasalanan ng ako'y iluwal. O paano yun? Wala kang karapatan. Kasi mula pa nang ikaw ay isilang, Makasalanan. wala ka ng karapatan. Nagkasala ka na. Ang sabi ni, sumunod ka lang sa Diyos. Di ba, sabi naman yun, hindi na daw niya kayang baguhin ang sarili niya. Actually po, Pastor, Paano makakasunod? Mhm. Yung bading nga, sabi niya, natural na sa akin to, puso ko ganito. Ba't ka susunod? Sasalungatin mo yung natural. Sinasalungat mo. So you contradict your own teaching. So sabi niya, wala na tayong magagawa eh. Natural na ito sa tao. Ngayon naman, sinasabi niya na labanan mo ang iyong sarili. Pero sabi mo nga, hindi mo na kami. Okay na sana kung labanan mo. Okay na sana. Ang problema, labanan mo. Ang problema mo nga, hindi mo malabanan, sarili mo pa. Hindi mo kayang labanan ang problema. Kasi sarili mo nga, hindi mo kayang labanan. Sabi diyan, lahat ay nagkasala. Walang sino man ang karapat-dapat. Pag sinabi mo may karapatan ka, ba't sabi ng Diyos, wala kang karapatan? Wala nga karapat-dapat eh. Naroon yung term na karapat-dapat. Sabi niya, ako'y may karapatan na maligtas. Tika, wait, wala. Malinaw sabi ni Pablo. Di ba? Ano pa? Ito pa ang problema niya. Akala niya ang kasalanan lang, sabi yung grave. Di ba sabi niya, wag, di ba, kung ikaw naman ay bading, kung ikaw na may bakla, kung ikaw na may tumboy, wag ka namang gagawa lang ng mas malala. Di ba sabi niya? Wag mo lang susundin, wag ka lang gagawa ng anumang yung actual siguro na pagsisex sa isang, nagawa na nga niya. Nagawa. Paano yun? Isang kasalanan lang, bagsak ka na. Kasi 100% ang gusto ng Diyos. Kung ikaw ay ililigtas ng Diyos sa pamamagitan ng sariling gawa, dapat perfect ka. Wala nga di bagsak ka na. Ano ka maligtas? O, tingnan natin. Kung mayroon palang kasalanan na hindi ginagawa, pakibasa sa Santiago 4:17. Kasi sabi niya, huwag ka lang daw gagawa ng mas malala. Ang problema, ang kasalanan ay hindi lang yung paggawa ng mas malala. Kundi yung paggawa nang hindi mo dapat, na dapat mong gawin, pero hindi mo ginawa. Kasalanan din. Opo. Pakibasa. Sabi po dito, ang nakakaalam na dapat niyang gawin, ang mabuti, ngunit hindi yung ginagawa ay nagkakasala. Paano yun? Ang kanyang definition lang para ka maligtas kailangan lang na yung mas malalang kasalanan. Kung ikaw na may bading, kitumboy, di mo na kayang baguhin ng sarili. Pero huwag ka lang gagawa ng mas malala. Ang sabi rito, ang nakakaalam daw ng mabuti na hindi naman niya ginawa, nagkakasala pa rin. Hindi lang ang kasalanan ay paggawa nung iniisip mong gagawin mo na mas malala. Itself yung ang iyong pagiging bading, kasalanan na rin sa kanya, hindi iyon kasi natural lang iyon kailangan lang, wag kang susunod ka sa Diyos, ibig sabihin, wag kang gagawa ng salungat doon. Ang problema yun ding hindi paggawa ng mabuti. Halimbawa, nakita mo yung isang matanda, di ba? May tungkod sa kalsada, tumatawid. Hindi siya makalakad ng mabilis. Kaya nanganganib ang buhay niya. Pero ikaw, nakita mo, hindi mo pinansin dahil nagmamadali ka. Nagkasala ka rin. Nagkasalan. Ang kasalanan ay hindi lang yung paggawa ng masama o commission, but also not doing what is good. Commission yun. Alam mong mabuti, ayaw mong gawin, hindi mo ginawa. Hindi ka pa rin makapunta sa langit. Dahil kailangan perfect kayo. Ang pamantayan ay perfection. Mayroon pang makaka-perfect. Pakibasa sa Pedro. Sa John pala. John. Peter nga. First Peter po. First Peter. First Peter. First Peter, hanapin mo. Yung pagkat ang Diyos ay banal. 1:15 yata. Verse 15. Chapter 1, verse 15. Sabi dito, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Okay. Sapagkat sabi sa 16, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Paano yun? Kung gusto nating maging karapat-dapat sa Diyos, dapat tayo magpakabanal at ang banal ay walang kasalanan kahit isa. Dahil sa Diyos, ang pamantayan niya ay sinless perfection.
perfectly holy. Di ba? Ano pa ang sabi ni Jesus sa Matthew 5:48? Pakibasa. Kung ang ating pamantayan ay pagiging banal, kailangan perpekto ang pagiging banal mo. Walang kapintasan. Walang kapintasan. Para ka maligtas. Kung iyon ang pamantayan ng Diyos, ay sinong makakasunod? Pakibasa. Kaya maging ganap kayo gaya ng inyong Ama nasa langit. O, patay. Sinong magiging ganap? Wala. Wala. Yung mga Pariseo, hindi ka po Oo. nag-asipit. Kaya ito ay targeted nito, mga Pariseo. Tinuturuan niya yung mga yung kanyang nakikinig. Ito, Sermon on the Mount. Opo. Kasi tinuturo mga ng mga Pariseo, ng mga Hudyo na hindi naniniwala kay Kristo. Kaya natin pumunta sa langit sa pamamagitan ng kautusan. Sundin natin ng perpekto ang kautusan ni Moises. Ang lahat ng mga ipinagbabawal, wag natin gawin. At ang lahat ng mga bagay na dapat nating i-perform, mga ceremonial laws, dapat nating gawin. Dapat nating isakatuparan, pag-aayuno. Isang linggo, may isang beses ka mag-aayuno. Pagbibigay ng ikapo. Diba? Pagsunod sa Sabbath day. Huwag kang magtatrabaho, magpahinga ka lang. O, ano ang sabi? Kailangan maging perpekto. Kaya nga, sino ang makakaligtas? Kung ang pamantayan ng pagkaligtasan, pagliligtas ng Diyos ay yung turo ni Soriano na kailangan ay gawin mo. Para ka maligtas, huwag kang susuway. Ito yata, Magpakabanal ka. ito yata po yung sinasabi nung tinalakay natin nung nakaraan eh. Do this, do this, do this. Yes, sa Colossus, Ay, chapter 3. yung nireview po natin nung nakaraan, Pastor. Hindi po. Ang kaligtasan po ay hindi sa gawa. Pakibasa. Roma 6:23. Paano naliligtas ang tao? Roma 6:23. Yan ang conclusion ng Romans 3. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Yun no. Kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Lahat ay nagkasala, therefore lahat mamamatay. Ngunit, ang libreng kaloob. Doon sa ibang salin, ang kaloob na walang bayad. Hindi pinagpaguran. Hindi dahil sa performance mo. Hindi dahil sa ikay mabuti. Hindi dahil sa ikay nakasunod ng perpekto sa kautusan. Kundi dahil sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Balikan mo ang Roma 5:8. Anong ginawa ng Panginoong Jesucristo? Para tayo iligtas. Roma 5:8. Balikan mo. Sa 6:23 na yan. Pero nang sinabi, anong sabi dyan? Ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan. Ayun, hindi po namatay si Kristo nung tayo'y ligtas na. Nung tayo'y mabuti na. Nung tayo'y nakakaganap na ng kautusan, gaya ni Soriano, na ang gusto niya, at least kahit paano, sundin mo at baka ikay maligtas. Para ka maligtas, gawin mo ito, gawin mo yan. Hindi. Sabi dito, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin. Namatay siya, kaya tayo naligtas. Hindi dahil tayo ay mabuti, kundi si Kristo ay namatay. Para tayong makasalanan ay iligtas sa ating kasalanan upang tayo ay hindi maparusahan. Si Kristo na ang pinarusahan para sa atin. At sa pamamagitan ni Kristo, sa pananampalataya sa kanyang ginawa, tayo may libreng walang bayad, nakaloob. Ang buhay na walang hanggan ay hindi mo kayang pagpaguran. Dahil it takes perfect holiness to earn it. How can you earn it when you are not perfect? Only Jesus Christ is perfect. When He died for you, He died as a perfect sacrifice without blemish. He is the Lamb of God that takes away the sin of the world. Ang sino mang sasampalataya sa Kanya ay patatawarin ng Diyos. Hindi dahil sa siya'y mabuti mula nang siya'y isilang. Hindi dahil siya nakakasunod, hindi dahil doon, kundi dahil si Kristo ay kanyang pinagsisihan kay Kristo at kanyang tinanggap si Kristo na kanyang Panginoon. At dahil doon, siya ay kaisa ni Kristo. Kahit ang nakipag-isa kay Kristo ay naging isang bagong nilalang. Wala na ang dating O pakibasa ang Efeso 2:8 hanggang 9. It refutes the doctrine of salvation by work. Soriano, Efeso 2:8 hanggang 9. Pakibasa. Sabi po diyan,
Sapagkat dahil sa gandang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sino man. Walang makakapagmalaki sa Diyos. Na ako'y maliligtas dahil kinaya ko. Na ako'y maliligtas dahil pinili kong sumunod ng perpekto sa Diyos. Ako'y maliligtas dahil nilabanan ko ang pagiging bading ko. Hindi sa sariling gawa ang kaligtasan. Hindi sa sariling lakas. Hindi sa sariling kabutihan. Sapagkat dahil sa kagandahang loob. Ang kagandahang loob sa ibang translation, charis, biyaya, kaloob, regalo. Walang ambag talaga. Gift. Walang ambag. Pagka binayaran mo na ang gift, hindi na yun gift. Ano ba birthday ko? Tapos nagbigay ka sa akin ng regalo. Tapos gusto kong bayaran. Ang mahal naman ito. Baka pwedeng ambag ako sa'yo. Anong feeling mo? Hindi sapat yung kagandahang loob, no? Ibig sabihin, ayaw kong tanggapin yung iyong ginawang mabuti. Ang ginawa ng Diyos sa atin, namatay siya, yun ang ayaw tanggapin ng mga relihiyon. Ayaw nilang tanggapin na si Kristo'y sapat na. Ayaw nilang tanggapin na wala silang ambag. Napakataas ng pride sa harapan ng Diyos, gaya ni Soriano. Solos Christus. Di ba? Wala ka na nga magagawa. Gusto mo pang ikaw ang magligtas sa iyong sarili. At ayaw mong paniwalaan, sapat na ang ginawa ni Kristo. Ano sinasabi ng salita ng Diyos? Naligtas kayo, past tense yan. Naligtas. Hindi naman sinabing maliligtas kayo. Di ba? Ang tibay. Si Soriano, maliligtas pa lang sa gawa eh. Kaso po, Pastor, hindi nga nila, yung mga member nila nakakausap ko. Kailangan sa gawa. Hindi po nila alam pati Kung paano maligtas. kung ligtas sila. Kaya nga, kawawa. Basta gumawa lang kami ng mabuti. Sabi ko sa kanya, That's sa the palagay mo problem. nakakagawa ka. It's very, biro mo alin ang maganda? Yung nagtatrabaho ka, alam mong babayaran ka? O yung nagtatrabaho, hindi mo alam kung babayaran ka? Hindi Ang hirap magtrabaho kung hindi mo alam na may pabuya, ano? Hindi alam. Bayaran. Ay, yung bayad na, masarap magtrabaho. Bayad na ako, pahila-hilata ka na lang. Huwag naman ganun. May kontrata. Di ba? Huwag naman, kontrata na ito eh. Huwag namang iyon ang babasta-bastahin dahil bayad na, huwag naman. Ngayon, ito, binayaran na ni Kristo. Siya na ang nagbayad. Yung kaligtasan ay naging kaloob na walang bayad dahil may nagbayad. Hindi mo nababayaran, may nagbayad. Sino ang nagbayad? Yung perpekto na Diyos at tunay na Diyos at tunay na tao. Yung perpektong banal ang nagbayad para sa'yo. Siya rin ang judge. Siya rin ang nagbayad. Paano ka parurusahan kung si Kristo mismo na siyang hukom ang siyang namatay para sa'yo? Double jeopardy. Kanya kang ang binayaran ang utang mo sa Diyos at kanya kang pinatawad sa pamamagitan ng kanyang ginawa. Pagkatapos, uhukuman ka pa rin niya, siya rin naman ang nagbayad. Maliwanag po. Hindi po Hindi na pwede tayo yun. katulad. Kahit sa batas ng tao, pag may nagbayad na, hindi pwedeng singilan mo pa. Lalo na sa batas ng Diyos. May nagbayad at ang nagbayad ay ang perpektong anak ng Diyos. Ang korderong walang kapintasan na siyang inihandog bilang handog na masamyo sa harapan ng Diyos. Pinatay ang kanyang dugo, ang siyang pumawi ng puot ng Diyos para sa atin. At dahil doon, ang kanyang puot ay pangwalang hanggang na ibsan dahil namatay ang karapat-dapat na handog na hindi dapat magdusa, pero nagdusa alang-alang sa atin. Napakawalang katarungan na may nagdusa na Diyos para sa atin pagkatapos ang Diyos Ama, parurusahan pa rin ang pinagdusahan na ng kanyang anak. It would be very, very unfair for the Lord Jesus Christ, for those who believe in Him, who trusted in His finished work, to be judged again, when He already paid for the penalty of their sins. Tapos na ang bayan. Kaya nang sabihin ni Kristo sa krus, alam mo yung salitang it is finished? Yan ay commercial term yan. Bayad na. Nabayaran na niya ang utang natin sa Diyos. Wala ka nang babayaran pa. Biyaya na ang kaligtasan. It is finished. Ibig sabihin, nakarating na ang manlalakbay sa patutunguhan. Di na kailangan maglakbay na. Maglakbay pa. It is finished. Tapos na ang komersyo. Tapos na ang deal. It is a done deal. No one can change the deal. It is already signed
by both parties. God the Father seeks to revenge against the sinner. God the Son signed the document of justification. So, This person is already justified. It is finished. It is a done deal. It is paid in full. paid in full. Paid in full, not in half. Na yung kalahati, babayaran pa ng tao. Hindi. Kaya walang half grace po. Walang half grace. It is full. It is paid in full. Therefore, for by grace you have been saved. Past tense. Sa biyaya kayo naligtas. Buhay ka pa. May buhay na walang hanggan ka na. Dahil may nagbayad para sa'yo. Na sapat ang pambayad. Dahil siya'y walang hanggang Diyos na nagkatawang tao. Upang akuin ang parusa ng Diyos para sa ating mga kasalanan bilang mga tao. Upang tayo'y maging mga anak ng Diyos. John 1:12, for those who believe, He gave them the rights to become children of God. They become children of God not because of human decision. Not by human effort, but by the grace of God. But by the will of God. They were chosen before the foundation of the world. Those who believe are chosen before the foundation of the world to be holy and blameless in love. He predestined them to become like His Son. Ang tibay ng doktrina ng kaligtasan sa biyaya. Hindi sa gawa, hindi sa sariling kakayahan ng tao, kundi sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus. So, And that's the doctrine that Eli Soriano is always refuting. hindi niya tinatanggap. And he doesn't believe in that. Salvation by grace. Kaya galit na galit siya sa mga born again. Pananampalataya lang. Pananampalataya lang daw. Eh, paano ka daw? Kung ikaw pala'y makasalanan, hindi niya naunawaan na yung sumampalataya, babaguhin din yon. Kita mo sa Ephesians chapter 2, verse 10. Ano ang mangyayari sa mga sumampalataya at tiniligtas sa biyaya? Hindi puputol kasi yung Ephesians 2:8-9 na sa biyaya kayo naligtas, tapos hindi dahil sa inyong mga gawa, kayo pala dapat magpupuri. Mayroon pang kadugtong. Anong sabi? Diyan ay, pagka tayo nilalang ng Diyos, nilikas sa magitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Noon, sa ibang salin ay upang iukol natin ang ating sarili sa mabubuting gawa na itinakda na ng Diyos na gawin natin. Even the good works that we will perform as Christians, as the ones who were saved by grace by God, even the good works are also foreordained by God for us to perform. Even yung mga mabubuting gawa na gagawin natin, itinakda rin gawin natin. Kaya magtataka ka kung sinasabi mong ligtas ang isang mananampalataya tapos di naman nagpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ibig sabihin hindi siya naligtas dahil ang tunay na naligtas ay tinakda rin gawin ang mabuti. Hindi siya pwedeng mamatay sa kasamaan o sa patuloy ang pagtalikod sa Panginoong Kristo. Dahil siya itinakda rin gawin ang mga bagay na mabuti na itinakda ng Diyos na gagawin niya talaga yon. Hindi pwedeng hindi. May Hindi mabuting pwedeng gawa rin. may layunin yung pagliligtas at iyon ay yung paggawa ng mabuti na yung gawaing mabuti na yon itinakda rin pala ng Diyos na gawin natin. Maski yung ating pagtulong sa nangangailangan, itinakda rin ng Diyos yun, yung pwedeng pigilan yon. Binigyan ka ng Diyos ng means para tumulong, kaya ka binigyan ng means para tumulong. Kaya nga ang layunin ng Diyos sa mga pagpapalang ibinibigay sa atin ay para ipagkaloob din sa mga tao na kalooban ng Diyos na makaranas din ng kabutihan ng Diyos. Hindi ito pansarili. Ito'y para iparanas din sa mga tao na hindi nakakaalam ng katotohanan ang kabutihang ginawa sa atin ng Diyos. Ang biyaya na ito, nasukat na sino ka para hindi gumawa ng mabuti kung ikaw ay ginawa ng mabuti ng Diyos, samantalang ikaw ay napakasukdulang ng sama, na wala ka ng kapag-apag-asa. Pero ginawa ng Diyos, tinakdakan niya ang sumampalataya upang ikaw ay gumawa ng mabuti dahil ikaw ay kanyang hinirang sa mundong ito na may layunin, buhay mo ay ipagamit mo sa Diyos. So, Pastor, makita lang natin yung pagkakaiba. Ano po? Sila, gumagawa sila ng mabuti, good works equals salvation. Yes. Tayo naman, salvation resulting to Good works. works. It is not an addition, but a result Result. of the grace of God, of salvation in the lives of those who believe.
So good works is not an addition to our faith so that we can be completely saved. But the grace of God is faith is also a gift. Opo. That is the result of the grace of God when He regenerated us. And then that grace and faith will result to good works. Yun. So good works is not an addition to our salvation, but Result. the result of our salvation. Fruit pa rin. It will not contribute in any way to our salvation. Tama. It doesn't contribute in any way to our salvation. Walang- It is just the result of our salvation. We do good works because we are saved. Tama. We are already saved. That's why we are doing good works. We are not doing good works because we want to be saved. But we are doing good works because we are already saved. That's only natural for a man who has been regenerated by the Spirit to perform his role on earth as God's ambassador to the sinners and to his fellow man, Christians or non-Christians alike, so that the grace of God would be manifest in our lives, so that people may see the goodness of God through us who are saved by grace through faith in the Lord Jesus Christ. So we are saved by grace through faith, and that salvation results in God and in good works and godly endeavors. So, Pastor, thank you po sa explanation. Tama po ba na for the sake of those who are watching na manonood pa lamang, makakapanood nito ng mga member po ng MCGI, tama po bang sabihin natin na tayo ay naligtas at tayo tiningnan na matuwid ng Diyos, wala ng kasalanan dahil yung righteousness ni Jesus Christ inilagay sa atin? Yes. Tama po bang? Yes, tama yun. He who doesn't know sin was treated as if he is a sinner. But si Kristo na hindi nagkasala ay itunuring na may sala. As if he sinned against God so that we, as sinners, will be treated as righteous before God. That's a divine exchange. His righteousness for our unrighteousness and His holiness for our sinfulness. So when He died on the cross, as if He lived my life, as if He is, ako siya. It is as if when He was hanging on the cross, it is as if I was the one hanging on that cross. And it is as if He lived my life so that I would be punished, and that He is the one being punished during that crucifixion day. So lahat ng tao na sasampalataya kay Kristo, sapat na siya para lahat ng sasampalataya ay maligtas. Because He is worth more than everything in the creations of God. If you will, sabi nga, may nagtanong daw kay Paul Washer, paano po ng kamatayan ng isa lang tao ay sapat na para mabayaran ang bigat ng kasalanan ginawa ng mga di mabilang na tao sa Diyos? Paano yung kanyang kamatayan ay sapat na pambayad para sa kasalanan ng lahat? Sabi Paul Washer, if you will place all planets sa isang bahagi ng timbangan, ilagay mo na lahat. Yung lahat ng kala, lahat ng planeta, lahat ng nilikha, lahat ng liwanag, lahat ng kagandahan, ilagay mo lahat dito sa kabila ng timbangan. And then ilagay mo si Kristo sa kabila. Okay. Sino ang mas mahalaga? Sapat si Jesus dahil siya ay Diyos at siyang lumikha sa atin, siyang namatay. Kaya ang kanyang kamatayan, isa lang, sapat na pantubos sa lahat. Dahil ang kanyang buhay ay higit sa lahat ng buhay. Ang kanyang halaga ay higit sa halaga ng lahat ng mga bagay. Sapagkat siya ay walang kasing halaga. Dahil siya ay Diyos. Siya ang namatay, bumaba mula sa langit. Namatay upang bayaran ang kasalanan. Kaya ikaw ay tiyak na mapapatawad. Dahil siya lang naman ang siyang lumikha. Siya rin ang pinagkasalanan. Siya rin ang gumawa ng paraan para mapawi ang kanyang puot sa kasalanan. Paano hindi mapawi ang kanyang puot? Siya rin ang gumawa ng paraan para mapawi ang kanyang puot
sa Diyos tayo nagkasala, ang Diyos din ang gumawa ng pambayad. Kasi hindi tayo makabayad. O paano tayo maliligtas, makakabayad sa Diyos kung tayo ang babayad? Eh, tayo ngayon makasalanan mula pa ng isilang. Paano natin babayaran yung ating kasalanan? Kasalanan nga natin, hindi natin kaya eh. Kaya. Baguhin, sabi ni Soriano, tama rin, no? Totally depraved siya. Hindi ko kaya nang baguhin sarili ko eh. Doon pa lang. Kaya lang, doon siya nagkamali, na kaya niyang iligtas ang kanyang sarili. So, nagko-contradict. Hindi mo kayang baguhin ang iyong sarili, pero kaya mong iligtas ang iyong sarili. How can you be saved if you cannot change your sinfulness? You cannot overcome your sinful nature. How can you be saved? You cannot be saved. If you are believing in Soriano's doctrine, kapatid, magsisi ka. Hindi iyan ang tamang katuruan. Hindi ka maliligtas sa pagyakap sa katuruan ni Soriano. Dahil yan ay kasinungalingang aral. Walang kaligtasan. Yan ay pandaraya ng dyablo. Intellectual lang ang labanan sa inyo. Na parang matalino si Soriano, doon ako. Hindi lahat ng matalino, tama. Kasi hinahanga nila ito eh. Sabi po dito sa comment kay Brother Justin Bastasa. May tanong. Meron Hindi siya. naman po. Click lang siya. We are always blessed po sa mga topic nyo every Tuesday and Thursday. Parang natututo po kami ng 3 units every week sa PTS CS. Kapag nakikinig sa inyo, grace abounds po and God bless. God bless Parang nag-enroll, no? Pwede. May units, no? Mag-enroll yan, PTS. Hindi, nasa PTS siya ngayon. Sa PTS po siya. Justin. Okay, salamat po. So, may mga videos po tayo pero siguro it's enough time na po, Pastor. Okay. Medyo lumampas na po tayo. Masyado tayong napasarap, no? Masarap po Sa tayo. ating mga discussion. Siguro, sa susunod na mga linggo, ipagpatuloy natin yung pwede. ating pag-refute dito sa mga katuruan ni Eliseo Soriano May ng dating daan. May mga Announcement po pa tayo? siya. Pag natalakayin po natin. Sige po, Pastor. Baka may Okay, meron ba tayong announcement, no? Announcement po natin, patuloy po ang ating pong pagtanggap ng last week na, no? Last week na natin ang pagtanggap ng enrollees sa ating pong Master of Arts Divinity in Biblical Studies, Bachelor of Arts in Theology, Bachelor of Secondary Education, major in Values. In partnership po with the Presbyterian Theological Seminary, no? We are offering these courses. Ito pong Master of Divinity natin in Biblical Counseling is sanctioned also not only by the Philippine government through PTS but also the states, no? Ito po yung the Master's Seminary ni John MacArthur sa California at maging ng the Master's University, no? Ang ating mga professors dito sa Master of Divinity in Biblical Counseling, it includes Dr. Adam Tayson, the former pastor of Kanye West. Na si Kanye West ay after 1 year mahigit, naging Diyos na. Naturuan niya, tapos naging Diyos. Sumobra sa theology. Si Dr. Adam Tayson po ay from time to time ay pumupunta sa Pilipinas para mag-conduct po ng symposium at ng classes sa kanyang isang subject dito po sa ating pong course na ino-offer. At kabilang po dito si Dr. Cecil Elazar. Siya po ang director ng Biblical Counseling, ang Master of Divinity in Biblical Counseling sa Presbyterian Theological Seminary. At siya po ang ating kapartner dito na professor. Ako rin po ay nagtuturo ng Biblical Hermeneutics. Para kasi hindi ka makapag-counsel pag di mo alam po paano mag-interpret ng scriptures. Baka gamitan mo ng mga out of context na verses, yung kina-counsel mo, hindi tama. Nagagamit mo sa mali yung Word of God. So, yan po ay mga prerequisites. Yung ating mga subjects ngayon na ino-offer, mga Introduction to Biblical Counseling, tsaka po Hermeneutics 1, ito po ay mga prerequisites para po ikaw ay maging biblical counselor. As of now, meron na tayong 7 to 8 enrollees dito po sa ating Master of Divinity in Biblical Counseling. And we expect that others would also enroll last fall this week. Kasi po pangalawang klase na
this week, no? Friday and Saturday. So ito po tuwing Saturday lang, full day. Ako po naman ay Friday, half day, hermeneutics. So blended po tayo. Blended po ang ating learning. So yun po, you can contact po yung pong nandyan sa atin pong screen, si May Veliganyo. Andyan po yung ating mga numbers. Siya po ang ating registrar sa PTC. At entertainin po niya kayo. Pero last na po ito, next week wala nang announcement ng ating enrollment. Ngayon po, we offer half scholarship, no? Somebody pays for the 50% of the tuition fees, no? Hindi po libre, pero may nag-sponsor po ng 50%. And pwede po kayong maka-avail ng 50% discount po sa atin pong units. Yun po, at mayroon din po tayo na, ang Sola Scriptura po, no, ay nag-o-offer din ng, nagkikater po sa mga gustong magpa-counsel, o gustong magpa-Bible study, kayo po ay mag-message po kayo sa messenger ng Sola Scriptura Christian Church. Kung gusto niyo pong magpa-Bible study, magpa-counsel, ay kami po ay open for that. And then tuloy-tuloy lang po ang ating God Questions Ministries. Ang godquestions.org Tagalog ay may app din po na libre. Kung gusto niyo pong malaman ang mga kasagutan sa inyong mga tanong, pwede kayo pong mag-search doon sa aming website, godquestions.org Tagalog, sa Tagalog version. May libre po kaming app. You can download it for free. Wala pong kahit anong fees, and you can browse offline. Pag naka-download na sa iyo yan, pwede na mag-browse. Naka-save na yan sa cellphone nyo. And if you are a Bible school leader, o if you are a Bible study leader, nasa malayo kang probinsya, at umaakit ka ng bundok, at napakasagabal sa iyo yung magdala pa ng mga gamit, mga materials, you can just download it to your cellphone, and then you can just browse for the lessons, kung ano yung gusto mong ituro. Kung halimbawa, kaligtasan, type mo, ituturo na, yun po ipapakita sa'yo, and you can use our app for free po yan. We don't charge anything or any amount for the use of our apps. Yan po ay libre. Ibinigay po ng Diyos sa amin ng libre, ibinibigay namin po sa inyo ng libre. Lahat po yan ay libre. Hindi po tayo magpapasend ng GCash. Hindi po tayo papasend ng GCash. Hindi rin po tayo manghihingi, no, ng donasyon sa inyo sa paggamit. You can print it, pero pag pinrint po niya, i-print nyo po doon sa print version, no? Kasi po may citation. Dapat banggitin din po kung saan galing yun. Kasi po intellectual property rights lang po yun. So bilang kung gusto niyo pong makigamit, ay di inyo lang pong i-print din kung saan galing para maging honest naman kayo na hindi inyo yung inyong sinasabi. Hiniram nyo at inyo pong i-cite lang. Pero kung verbal lang, hindi nyo po kailangang sabihin na galing sa amin. Pag written lang kasi, intellectual property rights law, you should cite the source of your material. If written yan, kasi yun po ang batas. Copyright law. Yun po, at sa English din po, no, you can browse our English website, godquestions.org. Kung gusto niyo sa English, nandyan din po. Tinagalog na lang po yun sa Tagalog. And if you want to watch our videos, yung mga articles namin, nasa video na rin. Sa YouTube. Sa YouTube. Mayroon po kaming YouTube. godquestions.org YouTube, tsaka godquestions.org Tagalog YouTube. Ongoing po yung amin pong paggawa ng videos sa godquestions.org Tagalog. Meron din po kaming mga iba't ibang version. No? Sa Tagalog, meron po kaming Kapampangan, meron kaming dialect na iba-iba. Meron po, upcoming po yung Kapampangan at saka po yung Waray. Mas maganda. Pero meron na po kaming Ilocano, Bicolano, at saka Hiligaynon, at saka po may isa pa. Yung sa Filipino language. Chabacano, hindi naman. Hindi po, Chabacano. Bisaya. So yun po, at salamat po sa panonood sa aming pong programa. At kayo po ay
Na-appreciate namin na kayo po ay nandito at natututo. Kagaya po namin na nag-aaral pa rin hanggang ngayon. Kasi po, education doesn't stop. When you stop learning, you stop teaching. So, dapat po tumigil ka pagtuturo kung tumigil ka na rin sa pag-aaral. Sa pag-expose po namin, nagre-research kami at kami po ay natututo rin. Ano, Yes po. Hindi po kami basta nag-expose nang hindi namin sigurado. Inaaral po namin mabuti. Kasi po, may batas din po ng libel. Pag di tama, dapat wag mong pagsabi. Yan. Pag hindi pa dapat sabihin, wag mo munang sabihin. Okay. So, maraming salamat po muli, Pastor Ramil. Kaya So, mga kaibigan, ito po muli ang PNG, ang The Narrow Gate Ministry. And Pastor, we are Cult Busters. God bless you.